Hello guys! So another day, another vlog. Welcome to my YouTube channel, Sheena Chanita's Vlog. And for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung personal experience namin or personal experience ko about school ng mga bata. Para magkaroon kayo ng idea kasi may nagtanong sa akin kung libre ba daw pumasok sa international school. So, tanong to para sa mga anak niya na papunta pa lang dito at hindi pa syempre marunong mag-finish. Una-una guys, gusto ko lang malaman nyo na ang school dito sa Finland ay libre. Libre siya para sa mga anak. So, may mga benepisyo yan para sa mga anak natin. And, hindi lang para sa mga anak natin, para din sa mga partner natin. Ayan, kung gusto nilang mag-aral, so, punta lang sila sa TE service para mag-register doon, para mabigyan sila ng school, kung saan sila pwedeng mag-aral. And then, para yun guys sa mga unemployment, may ano din sila, may mga unemployment benefits din silang matatanggap, yung mga partner natin. Sa mga anak naman natin, ang kinaganda dito guys sa Finland, wala silang private. Hindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na public, may tinatawag tayong private, may mga tinatawag tayong exclusive school, ganyan. So mga iba-iba. So bawat school sa Pilipinas may kanya-kanyang service, alam mo na. So syempre, sa public, may libre din naman tayo, pero ang problema, maraming pa project, gumagastos sa project, gumagastos sa ganitong mga kailangan sa loob ng school, lalo na pagpasukan, ang daming, parang every year kailangan bumili ng electric fan. So, magastos pa din kahit na libre, walang tuition. Sa private school naman, kukunti ang estudyante, komportable, ang mahal nga lang ng tuition. So, dito sa Finland, iba, walang private, walang, public, private, ganyan, walang ganon. So, lahat yan pantay-pantay, guys. Kaya, ang pag-aaral dito ay libre para sa mga bata. At, kung ang inaalala nyo ay, naku, paano yung anak ko, hindi pa siya marunong mag-finish. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman yan sila isasalang agad sa finish class eh. Unang-una, yung ginawa namin pagdating ng mga bata, September sila dumating. Pumunta kami dun sa school. Nag-inquire ako dito malapit sa school kung paano yung enrollment, ano yung requirements, ganyan. So, binigyan lang kami ng email. Doon namin sinend yung information nila. And then, hindi naman na sila naghanap ng ng hindi mandatory yung mga cards or yung, usually, yung Form 137, mga ganyan. Hindi naman siya mandatory. Pero okay din kung dadalhin nyo para may record din sila. Kinukuha din naman nila yan. Pina-photocopy din naman nila yan para may record sila. Kasi dito, ang level ng bata, binibase nila sa edad. So, kung maagang nag-aral yung anak mo, for example, kung 9 years old siya, tapos grade 5 na siya, ili-level siya sa unless na lang kung makapasa siya doon sa assessment. So, nangyayari yung assessment during, for the entire year. Kasi ganito yan, yung process. So, yun nga, nung nag-send kami information and then nagkaroon kami ng meeting, sinabi kung saan school yung mga bata. So, si Sofia and Donish, magkahiwalay sila ng school. Si Donish dito malapit sa amin and si Sofia naman sa ibang school. So, depende sa edad. Siguro sa edad niya dito, malapit sa school is puno na. Kaya dun siya sa ibang school. And then, after nun, magkakaroon kayo ng meeting with the teachers. So, yung sa case ni Donelch, dahil sinabi namin na may, autism siya. So, that time, ang nakaharap naming teachers ay 2, 4, I think 4. Principal, psychologist,
yung advisor niya, and yung isa pala, yung interpreter. Yon, kaya 4 sila. Sofia naman, isang teacher lang, yung advisor lang niya. So, sa unang taon nila, mapupunta sila sa Valo class. Yung Valo class na tinatawag, yun yung dun sila tuturuan step by step ng Finnish. Bibigyan din sila ng mga other subject based dun sa edad nila. For example, kung 9 years old siya, grade 5 siya, so bibigyan siya ng task na pang grade 4 or grade 3 ganyan. Tapos bibigyan din siya ng task na pang grade 5. So titignan kung kakayanin din ba niya yung grade 5 level, kung papasa din ba siya doon. Yun. So ganun sila guys, hindi sila nagbibigay ng pressure. Meron silang free transportation kapag sobra sa 3 kilometers yung layo. So, meron silang free. Pero kay Sofia kasi less than siya. So, wala siyang free. Sagot namin yung, yung bus ticket niya. But anyway, that's okay. Kasi nga, meron din naman silang benepisyo na makukuha. During the meeting, tatanungin din ng teacher kung saan ba komportable ang bata para sa next school year. Kasi meron din sila guys na Filipino May Filipino teacher din sila. So pwede rin silang ilagay doon sa Filipino class na yun nga magtuturo ay Filipino. Pero unti-unti silang tuturuan doon mag-finish. Ayan. Kung yung anak mo naman ay English, doon mo siya pwedeng ilagay din sa English. So importante sa kanila yun kung saan talaga komportable yung anak mo. Kasi katulad sa amin, tinanong kami, sigurado ba kayo na sa English class nyo ilalagay yung anak nyo for the next school year? Kasi nga, alam nila, syempre, Filipino, syempre, mas madali, baka mas madali sa mga bata kung Filipino teacher din yung magtuturo. Mas maintindihan. Pero sa case kasi namin, mas komportable yung mga bata sa English. Yun yung mas natutunan nilang lengguwahe. English, lalo si Donage. So, na-assess naman nila, ina-assess din nila yung guys So, sa case ni Sofia, pumasa naman siya dun, lagi siyang pumapasa dun sa English class niya. So, in the next school year, sa English class siya. Yun, walang naging problema. Lalo na dito sa, malapit sa school namin, English class lang talaga ang meron. Kasi ang Filipino class, ando dun sa school niya ngayon, current school niya ngayon. At buti naman ay sa English class kasi mas madali din yun para sa amin kasi makakasabay niya na si Donelge. At maglalakad na lang din sila. Hindi na magastos sa transportation. Ayun. And don't worry naman sa transportation kasi pag sa mga bata naman yung ticket naman nila mas mura naman kaysa sa adult. Kalahati yung bawas. Ayan, may discount din naman sila. And then, si Donald naman sa special class siya. Kasi, nalileft behind siya sa mga subjects. Kasi, yung turo din kasi ng mga subject nila dito in Finnish. Pero, hindi naman nila bibiglain yun, guys. Talagang, syempre si Donald kasi special case talaga siya. So, okay na din yun. Hindi naman siya nakakadisturbo sa klase. Hindi rin naman siya nagsasalita pagka hindi niya trip yung topic. Pag hindi niya gusto yung topic, hindi siya nagsasalita. Pero pag gusto niya yung topic, ayan, todo taas yan ng kamay. Pero minsan nga, wala din sa topic yung sinasabi niya. Kaya sinuggest na sa special class na lang siya. At least doon mas matututukan, mayroong special teacher, mas maiintindihan yung situation niya. So, okay kami doon. Walang problema. Sabi ko, hindi naman ako naghahabol sa edad or sa level ng school. Importante, may matutunan yung anak ko. So, okay yun. Ang kinaganda dito guys ay wala ka ring iisipin ng school supplies, mga school supplies. Hindi katulad sa Pilipinas na pagka kada pasukan laging pinoproblema lahat ng mga magulang ang
bag, ang mga notebook, uniforms, sapatos, lagi yan pinoproblema. So, parang imbis na ma-enjoy ng bawat pamilya ang summer kasi kasama nila yung anak nila, nagdo-double job sila or nag-OT sila para kumita ng malaking pera, para pang ready nga, pambili ng school supplies sa pasukan. Ibang-iba yan dito. Dito naman, katulad ngayon, summer class, naka-summer vacation yung mga bata. So, ang iniisip namin, kung saan kami mamamasyal, kung ano yung gagawin namin, ganun, hindi na kami nag-aalala kasi libre na dito eh. Wala kang iisipin school supplies dito at wala rin naman silang uniform. Ayan, okay lang din naman kung paulit-ulit yung damit. Wala namang problema, wala namang ang mahalaga, papasok ka ng mabango. Siyempre. Ang bibiliin mo lang dito, bag, tumbler. So, yun lang. Normal, usual na sapato. Siyempre, depende sa weather. At yung damit nila, depende rin sa weather, of course. Tapos, kung ano, minsan, nabili kami ng extra na pencil, lalo kung malakas yung mga bata na mag-drawing. So, ganun. Hindi mo na talaga siya, wala talagang problema. At the same time, meron din silang allowance din talaga na pwede mong maipon at pwede lang magamit in the future para sa kanila din. So, yun guys, at isingit ko lang din para naman sa mga partner natin na yun nga, nasabi ko umpisa na kung gusto nilang mag-aral, ayan, meron din benepisyo para sa kanila. Mas maganda nga pagdating nila dito, kung kakayanin, mag-aral na lang muna sila kasi importante talaga dito yung language. Super important yan para makapasok sila sa trabaho. Although may trabaho naman dito, hindi naman nire-require ang language, pero mas okay yun. Iba pa rin ang may alam sa language nila. At don't worry kasi may allowance naman yun, may benepisyo naman yun. As long as talagang pumapasok ka sa school, ayan, kumpleto mo makukuha yung allowance mo. Wala rin naman masama kung magpa-part-time ka. So, ilalagay mo yun. Kailangan maging honest. May bibigay silang papel. Susulat mo dun kung ilang oras yung trabaho mo. Tapos yung pinasok mo sa school. So, kailangan yun. Kasi nga, pag nakita nilang medyo sobra, babawasan nila yung allowance mo. So, ganun lang siya. Kailangan mo lang maging honest. Ayan. So, yun lang guys. So, wag nyo nang poproblemahin pa kung paano yung school ng mga bata, kung makaka-adapt pa sila sa environment. Kasi, mostly naman ang mga bata naman, mabilis yan naka-adapt sa environment. At madali silang matuto sa language din, katulad ng mga anak ko. So, mas natututo pa ako sa kanya. Yun ang maganda pag yung anak mo maliit pa eh. Matututo ka na lang sa kanila eh. Lalo na sa language. Grabe yun. Yun, tas dito, marami din silang activities. May mga, kumbaga, tinatawag sa atin na field trip. Punta silang library, forest, nagsiswimming sila, nag-ice skating, ayan. So, may mga ganyan silang activities dito. Kasi hindi sila masyadong nagfo-focus lang sa subjects. At, ang kinaganda dito guys, lahat ng activities nila, ginagawa na sa classroom, sa school. So, wala na silang mga kailangan pang gawin masyado sa bahay. Kung mayroong assignment man, konti lang, siguro isang oras lang kaya nang gawin ng bata yun or less than 1 hour. Tapos laro na. Yun. Less stress talaga. Super. Ibang-iba talaga sa Pilipinas. At mas lalo nang less stress sa parents kasi sobrang experience ko yun nung COVID days or hindi lang COVID days. Syempre bilang estudyante, naging estudyante din ako. Sobrang, alam mo yun, lahat ng subject may projects, may mga assignments, yung wala ka ng, oras pa na, parang konting oras na lang yung paglalaro mo, kaya mostly si mga bata dyan, naglalaro na sa gabi. Kasi sa umaga ginagawa yung assignment. So, sa gabi na lang yung oras nila, tapos bawal pa syempre lumabas sa gabi sa atin, dahil delikado, 'di ba? So, hindi katulad dito.
konting oras lang ng paggawa ng assignment. Mahabang oras na yung paglalaro nila sa labas. So, ayun lang guys. At dami ko pang gustong sabihin, but next video na. Ayan. Thank you so much sa mga nanonood. Huwag niyo pong kalimutan kung bago ka dito sa YouTube ko. Just click the button, subscribe, and para lagi kang update sa vlog ko. Share na din. Mag-comment na din kung may gusto ko pang gawan ko ng vlog, ganyan. So, yun lang guys, and enjoy lang kasi maikli lang yung buhay natin. Bawal may stress. Kailangan laging pretty. Diba? Smile. Always smile para, laging good vibes. So, yun lang. Good health. Yun lang. Bye-bye. Thank you so much guys for your support and pagtsatsaga sa panonood ng mga vlogs ko. Thank you. Bye-bye.